Yon, kumusta? Isang pinagpalang magandang gabi dyan sa inyo. Ayun, welcome ulit sa ating channel. Charot. Ayun, ito ang dahilan bakit hinayaan ng TVJ gamitin ang Itbulaga na title. Ayan. At malalang problema, nagwe-wave na daw. It's waving time. Ayan, ang video na to hatid natin kay Pinoy Celebrity Updates. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa kanya, mag-subscribe na kayo sa kanyang channel. Nasa description lang po ang kanyang channel. Ayan. At bago natin umpisahan to, wag naman natin kalimutan ang ating channel. Paki-subscribe at pahit na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga latest na ina-upload. Ayun, maraming salamat sa ating mga bagong subscriber, bagong pasok sa ating channel. Salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo mga ma'am, sir. Ayan. Umpisa na natin to. Baka masilip pa to ng iba. Ayan, wala naman patubig-tubig pa. Pasok! Today's video ito na nga, 13 minutes ago, inilabas po ng 1PH ang isa sa pinakamagandang news. Good news po ito, coming from TV5. Sabi dyan, more exciting weekend sa 2024. Inanunsyo ng TV5 ang pinakabagong partnership nito kasama ang 9 Media Corporation sa pagbibigay ng magagandang programa sa television tuwing weekend. Sabi po dito, ang TV5 partners with NMC to enhance weekend TV experience. TV5 today announced a new programming agreement with the 9 Media Corporation to strengthen its reach and enhance weekend TV experience of viewers nationwide. The strategic partnership will see the integration of two TV5 leading programs, the Philippine Basketball Association Season 48 Commissioner. Si Guido P. Savaliero, President and CEO TV5, says the move is aligned with its chairman Manny B. Pangilinan visions of making high-quality content accessible to more Filipino households, adding this drives our commitment to constantly deliver the best content that Filipinos love to as many homes as possible. NMC sa Let me show you how we do yan, abang-abangan natin yung department uses by next year, parang upgrade na itong TV5. available Napaka-exciting on the free-to-air mangyayari. television and channel 9 for Manila, Cebu and Davao, Channel 5 for Zamboanga, Channel 8 for Bacolod, and Channel 12 for Baguio. Wow, talagang pinalawak na po nila. Ito po yung isa sa mga kasagutan dun sa mga request ng ilan sa mga kapatid na talagang gusto po nila. May mga provinces kasi na hindi po naaabot ng TV5. Dahilan po minsan bumabagsak yung rating ng TV5 kasi syempre or ng EAT kasi may mga pagkakataon na signals po talaga ang problema. Kaya po sila nagna-number 1 minsan. Diba? Minsan lang naman yun. Visayas, Mindanao, sana yan, problema. Signal. Kapag po nagkaroon ng konting bagyo, nagkaroon po ng konting aberya, nawawala po yung kanilang signal sa Free TV. Doon po kumukuha ng survey ang mga yung like AGB Nielsen, Notam, doon po nila binabase yung rating. So dahil doon mas pinalakas, it is also available on cable on the following channels. Una, Signal Channel 10, Sky Cable Metro Manila Channel 14, Sky Cable Cebu, Davao, Bacolod, Iloilo and Baguio Channel 6, Destiny Channel 14 or Destiny Channel, and Cable Link Channel 14. So maganda yan, at least, diba? This year 2024, kapag po na isa katuparan na ito, talagang hindi na natin alam kung saan dadamputin ang tape, kasi parang pinagmamalaki kasi nila, isang beses lang sila mag number 1. Feeling nila number 1 na sila sa buong taon. Kulang kasi tayo sa Visayas at saka Mindanao. Yung mga signal doon, lalo na sa mga kaloob-kalooban ng sulok, lalo na sa mga mahihina ang signal. Yun. Talaga kaya tinatawanan po sila ng ilan sa mga legit Dover Cats. Pero eto na nga, ano nga ba ang tunay na kasagutan dun sa katanungan na kahit po na isalin na isa pangalan na isa publiko na ng IPO or ng Intellectual Property Office ang titulo or trademark sa pangalan po ni Sir Joey De Leon for the second time sa Class 41 ay diniklara na at ibinasura na ng IPO yung apela ng tape patungkol sa trademark. Pero bakit
pinapayagan pa rin ng tape or pinapayagan pa rin ng TBJ Productions at ni Attorney Buko na gamitin ng Tape Incorporated ang logo, ang title ng trademark na Itbulaga. Base po sa ilan sa mga pag-aaral or base po sa mga research na nabasa natin or article patungkol sa balitang ito, pinapayagan po sila or kumbaga parang they are just using those titles without the consent or without the permission of TBJ. Matigas. Meron po palang kaukulan na parang fine or kaukulang kaso patungkol dyan. Kung sa korte po ng Marikina Regional Trial Court ay nag-file sila ng case na copyright infringement, ngayon pag po na isa pangalan na lumabas na yung certificate, lumabas na yung injunction for using them, bibilangin po kung ilang days ginamit ng paulit-ulit ng tape yung titulo or trademark na Itbulaga at mayroon po siyang kaukulang na kailangan nilang bayaran. Ay, ganun pala nako, yan, no? ayan. So, sige, Bilang-bilang na tape. Kung magkano ang inyong babayaran. gamitin nyo lang ng gamitin kasi lahat po ng mga fine, lahat ng mga days na ginamit po nila without the permission of TBJ, yung titulong Itbulaga, kung ilang beses po yan bibilangin po ng korte yon at may kaukulang bayad po yun. Kumbaga sa other term is parang danyos, ganon, diba? Kailangan nilang bayaran or else papatong-patong po yung copyright infringement na pwedeng i-case sa kanila. Mas malaki ang kanilang gagastos. Ayun, may point Kaya nga ka. talagang ang tape, sumusugal na sila eh. Kumbaga parang kumakapit na sa patalim, parang ganon. Patalim na ang ads. Wait lang. Uy, ang haba. Para po talagang kung sakali man na makalusot, iwas sila sa malaking bayad. Pero kung hindi talaga makakalusot, hindi sila makakaiwas dun sa milyon na kailangan nilang bayaran. Pero according to Tito Sen, hindi naman daw sila after dun sa pera na ibabayad ng tape. Mas gusto po nila na makuha na totally at ma-surrender na sa TBJ ang trademark na Itbulaga. Yun lang naman ang gusto nila kasi ang pinaka-ginugol talaga nila makaabot po sila dun po sa 50th year anniversary ng Itbulaga. Yun po talaga yung gusto nila. Pero dahil nagmamatigas ang tape, gagastos po sila ng malaki. So, dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa mga legit viewers and subscribers po natin na lagi pong nag-aabang. Unahin po natin ang komento mula kay Romy Obispo. Sabi niya, good afternoon Ma'am Dareds. Ang GMA7, pera-pera lang niya. Iba niya. Natindihan. Doon lang sila nagkamali kasi pinakawalan nila yung TBJ. Yun, totoo naman, 'di ba? Doon po talaga yung pagkakamali nila dahil hindi nila binigyan ng chance or hindi nila kinahon yung TBJ, pinabayaan nila after. Sabi ni Black Box, patalisikin talaga sila kasi ba naman nag-aalisa ng mga advertisers ng show ang contract ay sa Itbulaga, hindi sa fake Bulaga. Wala nang kita sa GMA. Kailangan na silang kalusin. Ayun. So, ito naman po ang komento niya, no? Pero as far as I know, kahit po kasi wala silang advertisers, ang pinaka-responsibility po kasi ng tape is magbayad po dun sa black time agreement nila sa GMA. So, it doesn't matter kung may advertiser sila or what, pero kailangan po nilang magbayad, no? Kung magkano man po yung kanila. Ang akin pong pagkakaalam, nasa 50 million, more or less yung Ubus ang pera. Yan, tuloy-tuloy lang paggamit. Ayan. yung kanilang bayad Ubus ang sa budget. black time agreement nila ng isang buwan. Sabi ni Mr. Richard Cruz, sinusulit lang ng Tape Incorporated ang paggamit ng tape kasi alam na nilang mawawala na sila. Bye-bye, nyehehe. Ayun. So, ito naman po ang isa sa mga opinion ni Mr. Richard Cruz. Pwede din, di ba? Sabi naman ni Mr. Tony Santos, the real reason kung bakit nila gusto delay ay libre na ang political ads ng mga halusos. Since tatakbo sila for party list, another thing, sinabi pa rin ni Tito Sen noon na sa interview niya na kung saan dinala ng mga halusos yung mga political ads na pumasok noong 2022 national election, ang pagkakaalam ko ay third quarter of 2024 ang start ng campaign for
mid-year election. So yun talaga yung hinahabol nila kasi syempre mas malaki po kasi ang bayad ng mga political ads na yan Diyan po talaga pumapasok Konektado sa pala lahat to ng mga sa kinita ng year 2022 at politika. alam po ni Tito Sen yun. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, Ayun. Isa na namang updates ang ating pinanood. Hatid natin kay Pinoy Celebrity. Yan, hayaan lang nila gamitin yan para mabilang kung ilang beses nila ginamit yun. Tapos magbayad sila ng milyon-milyones, di ba? Mayaman naman sila. Ayun. Tapos walang pambayad sa mga talent nila. Ayun. Kung kayo pala ay bago sa ating channel, inimbitahan ko po kayong subscribe sa ating channel. Hit na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga latest na ina-upload. Ayun, hanggang sa muli, Uncle TV Nilicol. Ingat and God bless. Mabuhay po kayo. Bye-bye.